Isinusulong ngayon sa Kamara ang planong pagtatayo ng mga karagdagang special education at SPED learning center sa bansa. Ayon kay Representative Attorney Rowena Guanzon ng P3PWD Party List, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga may kapansanan sa bansa, kaya nararapat lamang na dagdagan na ang pondo para sa mga ito. Sa tala kasi ng Department of Education, nasa 648 lamang na mga eskwelahan mula sa elementary at high school sa buong bansa ang may nakalaan na SPED center sa learners na may special needs. Kaya nung kinansila, dinilit ng DBM at House of Reps yung SPED budget nung last year, 581 million. Tinawagan ko talaga ang Secretary of the DBM. Biro ninyo, kalaki ng mga confidential fund, tapos zero ang SPED. Sa anong gagawin ng mga, at saka yung mga bata sa SPED, dumadami po yun. Population ng mga batang may kapansanan ay lumalaki din. Ang budget nila, ganun lang at ganun bawat taon. Hindi naman po tama yun. Samantala, ipinahayag din ni Representative Guanzon ang kanyang pagkadismaya sa pagkakakansila ng 581 million peso budget na para sana sa SPED learners nitong nakaraang taon. Kaugnay nito, nanawagan din ng kongresista na gumawa ang mga lokal na pamahalaan ng mga ordinansa na magpoprotekta sa karapatan at benepisyo na dapat ay nakukuha ng mga may kapansanan, gaya ng mga scholarship program at tuloy-tuloy na medical assistance sa mga PWD na may Down syndrome. Sa layunin naman na mabigyan ng maayos at tuloy-tuloy na hanap buhay ang person with disability sa Camarines Norte, formal nang binuksan noong Lunes, March 18 ng PWD Livelihood Kiosk sa Lalawigan. Magsisilbi itong showroom o hub ng mga produktong gawa mismo ng mga Kamnorteñong PWD. Ilan sa mga produktong nakadisplay dito ay mga bags na may iba't ibang disenyo, mga pitaka, artworks at marami pang iba. Pag sinabi niyo may kaya pa kayong gawin, doon po tayo magsisimula ng kung ano po yung intervention na pwede po nating magawa. So marami po tayong mga training na ginagawa, mga capacity building, but at the end of the day, yun po palang pagbibigay po sa kanila ng confidence o tiwala na kaya pa rin po nila. Ang mga PWD na nais mag-display dito ng kanilang produkto ay kinakailangan munang sumali sa kooperatibang itinayo para sa mga may kapansanan. Sa mga nais bumili ng mga produkto na gawa ng ating mga kababayang PWD sa Camarines Norte, matatagpuan ang PWD Livelihood Kiosk sa tabi ng opisina ng Person with Disability Affairs Office sa Capitol Building sa bayan ng Daet. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon.